Paano bumili ng phone na may eSIM at paano bumili ng Dito eSIM? Umpisahan na natin. Maraming OFW ang nalilito dun sa eSIM. Yan yung digital version ng mga SIM card. So, yung nakasanayan kasi natin is yung mga physical SIM card. Para makabili noon, kailangan natin maghanap ng tindahan na nagbebenta ng physical SIM card. Yan yung mahirap kasi pag OFW tayo, especially kung nasa isolated place tayo na mahirap pumunta doon sa bayan. Wherein, kunwari sa Filipino store sa abroad. So, ganyan. Kung eSIM, kahit na nasa kwarto ka lang, pwede kang bumili ng Philippine SIM card. Pero, ang kailangan muna natin is dapat meron tayong phone na may eSIM feature. Kung taga Saudi ka, pwede natin umpisahan sa Jarir app. Install mo lang yung Jarir app, tapos i-search mo Android, tapos itap mo filter. Then itap mo yung number of SIM supported. Ang pipiliin lang natin na nakacheck dito is dual SIM, nano SIM, and eSIM. Tapos itap na natin yung show results sa ilalim. Tapos itap mo nga pala yung sort na nasa taas. Ang piliin mo is lowest to highest price para dumitaw yung pinakamurang phone na may eSIM feature. Dito sa result, Motorola G35 5G. Okay, so 5G na siya, 449 reals lang, may eSIM feature. Ang sumunod naman is 699 reals, Motorola Moto G56. 5G din siya. Ito yung binili ko recently. Okay naman, ginamit ko for work. Pag ginawa mo din yung gantong search query dun sa Jarir app, makikita mo yung mga below 1,000 reals na phone. Puro Motorola lang yung lalabas na phone dyan na may eSIM feature. So, dito, Motorola G85, 899, Motorola Edge 60 Fusion, 899 reals din. Kung gusto mong makita yung iba pang mga phones na may eSIM feature dito sa loob ng Jarir app, kailangan mo talagang gawin yung gantong strategy para makita mo yung mga phones na may eSIM na mas mahal pa dito sa pinakita ko. Okay, so tuloy na natin dito sa loob ng Dito app naman. So, kung sigurado ka na may eSIM feature yung phone mo, pwede ka na mag-proceed sa pagbili mo ng eSIM. I-note ko nga pala na pag nakabili ka na ng eSIM ng Dito, i-open mo yung Dito app ulit, i-sign in mo. And huwag mo rin kakalimutan ng SIM registration. Requirement to kasi once na hindi mo ginawa yung SIM registration is made-deactivate lang ulit yung SIM card mo. Anyway, so dito, itap na natin yung Explore dito. Tapos itap mo yung Buy eSIM. Okay, dito nga pala, mapapansin mo na meron siyang 9GB data with unlimited TikTok. Since OFW tayo and naka-roaming yung dito natin, hindi gagana yung mga internet plan na to. So, baka mamaya man nag-expect ka na makapag-unlimited TikTok ka once na bumili ka ng Dito eSIM. Habang nasa abroad ka, hindi mangyayari yon. Kailangan mo mag-avail ng roaming plans. Anyway, so tuloy na natin sa pagbili ng eSIM. Itap mo yung Buy with Voucher. Ilagay mo na yung email address mo. Open mo lang yung Gmail app mo and may ma-receive kang email. Then ilagay na natin yung OTP dito sa box. Then itap na natin yung Submit. Ang default payment na lalabas sa kanya is yung GrabPay. Itap mo lang yung View All. So ito yung iba't ibang mga payment methods na pwede natin gamitin sa pagbili ng Dito eSIM. So kung meron kang GrabPay, Maya, or Gcash, dito ilagay na natin yung card details ng ATM card na merong Visa or Mastercard logo. So yung card number, expiration date, and CVV, ilagay mo na dyan. Ang babayaran natin dito is 99 pesos. Kung i-convert natin into real yan, siguro nasa 8 reals yan. Itap mo na lang yung pay, then may ma-receive kang OTP, then magpo-proceed na yung transaction. Mababawasan ka na ng 8 real, and pag natanggap mo na yung QR code ng Dito eSIM mo, punta ka na sa settings ng phone mo, hanapin mo yung pag-add ng eSIM. So ako pumunta na ako sa settings, SIMs and mobile network, tapos tinap ko na tong download new eSIM. Tapos yan, kung Motorola yung phone mo, ganito yung itsura. So itap mo na lang yung setup, ano yung SIM. Tapos i-upload mo na yung QR code ng Dito eSIM mo. Then magkakaroon na rin siya kagad ng signal. Pag nagka-signal na yung Dito eSIM mo, open mo lang ulit yung Dito app, then mag-sign in ka na dito. And asikusin mo na yung SIM registration para hindi ma-deactivate. Paano naman malipat yung eSIMs mula sa lumang phone papunta sa bagong phone?
Possible yan, ang gagawin mo lang is buburahin mo dun sa lumang phone. If magkaroon ka man ng problema dyan sa dito eSIM mo, especially sa signal, kunwari after 1 month is nawalan siya ng signal, ibig sabihin yan is kailangan natin mag-request na i-activate yung roaming ng eSIM mo. Open mo lang yung dito app mo, itap mo yung more, tapos itap mo yung get in touch with us. Dahil nasa abroad tayo, so 3 options yung pwede natin gamitin para makontak yung dito customer service. Una is yung chat with us, o kaya mag-send ka ng email sa customerservice@dito.ph, o kaya dun din sa Facebook page ng Dito. So, pag nag-message ka doon, tingin ko magtatanong sila kung ano yung mobile number mo, and baka kailangan mo mag-upload ng valid ID para masigurado lang din nila na ikaw talaga yung nagre-request or ikaw rin talaga yung kausap nila. Okay, so tingin ko yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next video. Bye!